Confirmed, hindi sa Hong Kong. Ano kaya ito mga kasumberos? Tapos, ang daming grabing pasabog ni Alden mga kasumberos. Triple ang pasabog niya kahapon mga kasumberos. So, invited siya sa isang international brand kahapon sa MOA, no, sa Mall of Asia. Tapos, may bago siyang endorsement shoot mga customers or endorsement post. Tapos, bagong mansyon ni Alden. Meron na namang update. So, unahin ko ito mga kasembreros. May isang video dito na kung saan si Alden ay si Dr. Grayson ay parang kinakausap siya na mga kasembreros. I-play ko ito mamaya. Parang nag-advise siya dito na huwag lalagyan mantika yung parang pagkain, no? Something like that mga kasembreros. So, grabe ang pogi ni Dr. So, nagtawanan pa nga sila dito na mga kasembreros. So, na-mention ito, tahong, Manila crabs, oyster. So, yun pwede, no, mga kasembreros. So, tapos yun. And then, next item natin. May isang video din dito, no? Sobrang bait ni Alden, mga kasembreros. Suppose, ito niya, Trisha sa dulo. Mga kasembreros, parang palis na siya. Tapos, mamaya, pe-play ko ito mga videos, mga kasembreros, para ma-appreciate niyo po. So, sobrang bait, no? Parang paalis na siya. Ay, may mga nagpa-picture pa rin. Sige, go pa rin si Soiti. Go pa rin si Soiti, mga kasumers, sa pagpapa-unlock ng mga gustong magpa-picture sa kanya, mga kasumreros. And then ito, no, ang cute nito, mga kasumers, si Niana Guerrero. Kung kilala niyo po, isang sikat na TikToker, dancer, mga kas. Parang tinawagan niya dito si Alden, no? Tapos parang may challenge siya na kukunin or gusto i-request ng katawagan niya, mga kasembreros. So, grabe, no? Sobrang sikat nito. Nag-chat siya kay Alden. And then, parang, yun, pa-challenge. Ang pa-challenge niya dito ay papasayawin siya, no, sa public, mga kaso sa BGC. So, mamaya ipi-play ko nito, mga kasembreros. So, kasi dancer siya. So, ang cute ng kanilang pag-uusap dito, no? Sa parang WhatsApp yata or messenger call ito, mga kasembreros. So, sobrang kulit nila dito, mga kasus. Parang alam ko medyo matagal na to, pero na-repost kagabi ng isang admin. So, kung kaya pinapost din natin, mga kasembreros. So, yun, very embarrassing daw, sabi ni Niana. Pero yun, ginawa pa rin yung challenge, mga kasembreros. So, sa crosswalk sa BGC, mga kasembreros, dito sa yun nga, no, pag sasayaw niya, mga kasembreros. So, parang sa traffic light siya, 20 seconds lang. Tapos, ay, yun, no, sumayaw-sayaw siya ng soda pop, mga kasembreros, na soda pop na dance moves, mga kasembreros. Ang cute niya. So, yun po. Mamaya papangin natin ito para ma-appreciate niyo po. Tapos, ito, si Jayco, ay nag-ano rin siya, no, nag-review din siya, mga kasembreros, ng Love Siargao. So, yun, parang parang nag-review siya at react, mga kasembreros, sa first episode ng Love Siargao. So, mamaya pe-play natin ito, mga kasembreros. Parang usual lang siya na reaction, mga kasembreros, ng first episode. So yun, ang cute lang dito ni Jayco, na isang showbiz insider. Mga kas. Tapos yun, major item tayo. Kahapon, si Alden ay invited pala, no, sa Benlai clothing brand, mga kasembreros. So, nung sinerch ko yung Benlai clothing brand, parang global brand pala siya, mga kasembreros, international brand na naka-base sa Thailand, mga kasembreros. So, ang kulit kasi, ang lupit kasi, yun, isang international brand. Tapos, si Alden ay invited na mag-ribbon cutting, no? Doon sa, ibang level ito. Kasi, syempre, yung pag-ribbon cutting, ibig sabihin po ay ikaw ay mahalaga, no, kasi kayong nagbukas, no, parang pinakauna ito, mga kasembreros, na clothing branch dito ang Benlai, mga kasembreros, ay first time dito sa Pilipinas. So si Alden yung ginawa nilang
kinuha nilang parang brand ambassador mga kasi may mga iba rin naman parang artista doon, pero si Alden yung pinaka main or primary actor or artist mga kasombreros na na nag ribbon cut mga kasombreros. So yun talagang so first ever sa SM Mall of Asia na yung pinakaunang niya. So Thailand based ito na isang clothing, casual light outdoor clothing brand known for functional everyday technical wear. So often compared to athletic and lifestyle, so yun siya mga kasombreros, Ben Lai. So ang cute dito kasi nagulat ako kahapon na may ganap pala si Alden today. So dito ay of course parang VIP no, si Soiti mga kasombreros, yung treatment sa kanya because parang may isa siyang dito na parang nagsusukat-sukat siya ng damit mga kasombreros na parang sinapaw-sapaw na niya no, 3 sapaw na mga kasombreros, parang chaleco no, something like that no, sleeveless na damit mga kasombreros. Tapos yon parang gina-guide siya ng ng staff doon mga kasombreros. Tapos si Miss Nate Gonzaga of course no, andun din. So may parang echo bag siya na hinahawakan dito sa video ni Miss Nate Gonzaga mga kasombreros. So yun, picture video and so on no mga kasombreros. So grabe tuwa na si Alden yung kinuhang parang main brand face mga kasombreros ng Ben Lai na parang siya akala ko nga siya franchise ng Ben Chan no, ni Sir Ben Chan o ng Bench mga kasombreros, pero hindi pala no. Isa pala siyang international brand na based or locally based sa Thailand mga kasombreros. So yun po talagang talagang nakakatuwa lang na si Soiti ang ginawa nilang main brand ambassador. Tapos yung preview pala kahapon, pinost si Kath, si Shuvi at saka si Atisa Manalo. Parang nag-celebrate sila ng white no na outfit mga kasombreros. So ito po ay The Little White Dress. Yun yung title nila dito na sa preview kahapon. So itong white naman ni Kath ay parang hindi pala ito si hindi pala ito si Shuvi Itrata. Si pala ito, si Atisa Manalo. Hindi pala itong isa. Pero yun si Kath ay ito yung time na yata niya, parang sa Hello Love Again na promo pa nila ito mga kasombreros na suot niya, or nasa promo or sa press con o parang press con yata ito ng Hello Love Again yung kanyang suot dito mga kasombreros. So ito yung kanyang suot noon, naalala ko. So parang nag-celebrate lang sila kahapon yung preview PH mga kasombreros. So nagulat niya ako kasi si Kath ay nakasama no. So ang caption pala nila ay 7 hours ago preview PH, even the simplest of pieces can cause the most commotion. Case in point na preview PH 2024 honorary Martin Bautista. So yun yung 370 reactions. So yun yung parang designer no ng preview PH na puti mga kasombreros. So actually marami pala sila no, pero yung nakuha ko ay itong kay Kath, of course yung highlight, and then yung sina Atisa no mga kasombreros. So yun po ang lupit kasi parang dito si Kath napahanay dito sa mga bigatin din po mga kasombreros. Tapos another major item, so confirmed na pala na hindi sa Hong Kong yung unveiling no, or pagbubukas ng wax figure ni Kath. So according din ito sa kay Nanay Christopher Min, na kung saan ay tinakel nila no yung yung pagbubukas sa publiko. So hindi na siya sa Hong Kong, dito na sa Makati mga kasombreros no. Parang sa Glorieta no, Glorieta yata mga kasombreros. So yun kasi yung mga fans daw
parang hindi afford na magpunta doon sa or pumunta pa sa Hong Kong mga kasama si Madam Tussauds niyan. Kung kaya sa Makati na lang mga kasembreros. So, ang Glorieta Makati, July 9 ito mga kasembreros. So, yon try ko rin i-play itong kay Nanay Christopher Min, no? Kung parang appreciate niyo po mga kasembreros. Mamaya. Tapos, bibilisan na lang natin, no? Para ma-play natin yung mga videos. Tapos, yon pasegwihan ko rin itong Madam Tussauds ni Kath na meron na pala silang winners, no? Kahapon pinost ng Madam Tussauds mga kasembreros. So yung 20 winners na makakapunta at makita yung wax figure, yung unveiling event niya mismo, no, mga kasembreros ay meron sila kahapon. So hindi ko na lang iisa-isahin yung mga pangalan, pero yun, nag-post na ang Madam Tussauds ng mga winners kahapon. So 20, no? 2 hours ago, the stars have aligned and these 20 winners to get to meet Asia superstar in her wax figure in person. If you're one of the lucky Kath cakes, keep an eye out of the details in your inbox on Instagram and Facebook. So yun siya mga customers, na congratulations sa mga winner. Tapos may pictures pa na na-share dito kahapon or kagabi, yung pumunta dun sa set, no, or sa taping ni Kath mga kasembreros. Walang pangalan na nakalagay, no? Parang random fan at saka close friend yata ito ni Kath. Baka kalaro niya rin to sa tennis, no? Pwede mga kasembreros na ganoon, nakalaro niya sa tennis kasi or sa gym workout mga kasembreros. So pwedeng ganoon, no? Kasi yun yung mga event ni Phenomenal Box Office Cinema Queen lately. Tapos yun, another pasabog, no, major item, may bagong bahay post na naman si Phenomenal Box Office Cinema King at saka si Sir Pat Cao na mga kasembreros. So nag-meeting na naman sila, post ito ni Alden kahapon or kagabi sa kanyang Instagram stories mga kasembreros. So dito ay naka-gray si Phenomenal Box Office Cinema King. May isa dito na may kasama silang parang kasama yata ng production team. Tapos yung isang picture dito ay si Sir Pat Cao na lang yung kanyang kasama mga kasembreros. So sabi niya dito ay mahaba, no, Tuesday with Alden. I don't mind spending my Tuesday with my super duper loves client and friend Alden Richards. No number coding rally or even ulan can stop us meeting or stop our meeting with the most handsome and pinakamabait ever. Super productive site meeting today and I can't wait to see the final touches of your beautiful home. Thank you always. Thank you for always making time for me and for trusting me with our fabulous brands. And so proud of your for your love, Siargao. Beautiful series. Love you and always cheering for you. So yun ang sabi ni Sir Pat Cao na mga kasembreros. So talaga nakakatuwa. So productive day. So andito pa sila Isam, no? Sa isang picture mga kasembreros with the best pest control ever. So grabe, may mga pest control. May mga pest control pa, yung mga pest, diba, yung mga sa bahay, surot for example. So may mga ganun-ganun pa pala sila, no, mga kasembreros. So ang lupit talaga ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito, nakakatuwa ito mga kasembreros kasi si Ma'am Jeneline Mercado ay top 3 most beautiful Pinay actresses mga kasembreros. Grabe kasi kasama pala si Kath sa isa sa mga nagagandahan siya mga kasembreros. So number 1 niya dito si Christine Hermosa. Tapos pangalawa naman si Marian Rivera. Tapos si Kath mga kasembreros. So nakakatuwa, no? Play ko to mamaya para mapakinggan nyo. So alam naman natin na si Jeneline Mercado, no? Sobrang ganda nito pero talagang nagandahan din siya, no, kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. And Vira top 3 mga kasembreros. So imagine top 3. Tapos napasama si Phenomenal Box Office Cinema Queen doon sa options ni Ma'am Jeneline Mercado. So talagang ibang level, no? At saka nabighani din si Ma'am Jeneline Mercado sa
ganda ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So actually, yan lamang sa ating Kathleen items. I-replay ko po itong mga videos na inyo pong papakinggan, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Thank you. Salamat po. Hi, Len. Alden, bye-bye. Sige. Thank you. Ay, sabi. May hawak. Thank you po. Yun lang, kasi yung Walang ano, ha? Huwag mo siyang lalagyan ng mantika. pwede mo mantika. Basta, Wala na itlog. wala na. Wala na itlog. So, pati isla, pero hindi pa rin na. Walang mata. Yung may phone, pero may hipon. Ito. No, kameron. Sige, pero yan, mga tahong, Manila clams, oyster. Ayun, pwede. Pwede. Crab hindi. Bye then. Bye-bye. Bye na. We're gonna DM Alden Richards, the one and only. So I actually saw him a few times when I was like, I feel like I was like 10, 11 years old, around that age. We met each other at a freaking derma clinic, yeah, and then we just saw each other again 2 weeks ago. Kuya Alden! Yes, Kuya Alden! If you're down, you can send a video. Kuya Alden! What's up, Niana? How are you? So you messaged me and then you asked me if I can take you up for a challenge, like any challenge. Eh, sabi ko naman sa'yo, like I told you, diba, medyo eccentric ako when it comes to asking challenges. Pero wholesome naman. So, what I want you to do is go to any public place, maybe BGC, you know, Public place? any Yan naman place siya. with a lot of pedestrians, and then go to the pedestrian lane Embarrassing to. and dance soda pop. Oh. Let me know. Another embarrassing there again. But we've done that before with SB19, so we're good. Let's go! Like Kuya Alden said, we are at BGC, and in front of us is the crosswalk. So many memories, but I'm very excited. There's actually many people today, so I'm just gonna try and not get embarrassed. But it should be quick and easy. We have 20 seconds in the stoplight. Oh, that could take every You're a soda pop, my soda pop. Pag may nanghuli, sabihin ko si Kuya Alden yung may nagsabi. At ba nakapanood na ng Love Siargao? Uy! Kaya naman tara, sabay-sabay tayong mag-react at kiligin sa first episode highlights ng Love Siargao starring by Alden Richards and Nadine Lustre. Tara, samahan niyo ko. Dali! In 3, 2, 1, let's go! Welcome to Siargao, sir. Oh, Ciao? Kasi maradio ka rin niya. Tinawag mag-enjoy ka kami. grabe, ang gwapo ni Alden. Sino din na ba yun? Kasi bukod sa maganda, malambing, Hmm, sweet, tama. matalino, mapagmahal ka pa sa tao. Grabe itong si Nadine, no? Ang ganda ng charisma niya talaga pag nasa Siargao. Uy! Ay, wala. Namin kilala. Si Nadine ba yung hinahanap niya? I miss you too. Hindi ka na baby ko. Uy, baby ko daw. Hello po. Hello. Magdaw na punta. Ah, ang cute na Team Jason. Says I'm Korean from my heart. Very Pinoy. Uy! Someone gave it to me, but I can't use it for dying. Maybe you can give it to Kissing me. Uy, kay Kaylin daw. her. And I know how much you love Siargao, diba? This is real. Yes! Tres, Party mode! may tatuhan ka ba?
Oh my goodness, we just finished watching the first episode highlights ng Love Siargao, and can I just say, grabe talaga yung impact ng chemistry ni Alden and Nadine who's playing Jao and Kara, no? Interaction pa lang nila. Oh my goodness, may chemistry na! Doon pa lang sa last scene, doon sa bar scene, oh my goodness, I think there's more to come sa upcoming episodes ng View, and the place is so good. Kitang-kita talaga na mamahalin mo ang Love Siargao. Di ba? Yun na nga yung title, di ba? Kaya naman, keep streaming Love Siargao only on View. Download na. Name your top 3 most beautiful Pinay actresses maliban sa'yo. Christina Hermosa, Marian Rivera, Yan na. Pag-usapan natin ngayon itong kay Catherine Bernardo. Ito maingay na. Ang unveiling kasi nung kanyang wax figure ay sa July 9 na. Ang naunang balita po, mga kachika, sa Hong Kong gagawin ang pag-aalis ng talokbong. Oo. Kasi unveiling O, para diba? masaksihan natin ang Diyos ko, Oo. napakagandang wax. Ang dami namang problema. Hindi naman po lahat ng tagahanga ni Catherine kayang gumasto sa airfare. Oo. Mag-hotel pa para lang saksihan yung unveiling ng kanyang wax figure. Yan po yung sa Madame Tussauds, Wow. di ba? Aba, eto na po ang latest, syempre para sa mga tagahanga ni Catherine Bernardo. Dito po gaganapin ang unveiling. Yan po ay sa July 9 sa Glorieta, Makati. Ayan. So, paunahan na lang to. Dahil ako na maaga kayong pumunta doon kasi para makapwesto kayo. Kasi pag Oo. late kayo, asahan mo, Catherine Bernardo yun. Right? Oo, totoo yan. Unveiling yan. Kamukha kaya niya yung Ay, wax figure? Ako, sure na sure kamukha niya kasi ang gumawa kilalang kilala. Hindi. At saka nakita na natin yung kay Pacman, Oo. yung kay Pia Wurtzbach, yung kay Catriona Gray, yung kay Ann Curtis. Sakto, plakado. Yes, Diba? totoong tao ang itsura niya. So, hindi natin po pwedeng ikumpara doon sa pinagpipistahan ngayon na pinipintasan. Yung At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda at lalim ng turong ito mga kasombrero. Sana po ay patapusin natin. Ang verse po natin ay matatagpuan sa Psalms chapter 12 verses 1 to 2. Help, Lord, for godlike men are here no more. O ito pala siya, no? Yung mga maka-Diyos daw ay wala na maka-Diyos mga kasombrers. The faithful can no longer be seen among the sons of men. They lie to each other. Their lips speak with sweet-sounding words that are not true. So, grabe mga kasombrers, no? Talagang ito ay totoong-totoo ngayon mga kasombrers na marami rin namang totoo, marami din man ang hindi totoo mga kasombrers. So, sa isang tahanan, for example, kunwari, 7 yung anak mo, tapos wala sa isa ang parang matino, no? Parang, mga pasaway, pag inutusan mo si ganito, ito nangyayari to mga kasombrero sa probinsya namin, no? May kakilala ko na although nakakalungkot talaga siya, no, na reality ng buhay mga kasembreros. 5 or 6 yung anak niya, tapos pag nagtitipon-tipon yan sila, kunwari may mga pinsan pa na nandyan, pag nalasing na yung isa, magsisimula sila mag-away, no? Kunwari gathering, kunwari reunion, kunwari a birthday, kunwari may celebration mga kasembreros. So, instead of magsisiyahan sila, kasi nga gathering, no? Kasi nga pagtitipon-tipon ng pamilya, so maya-maya, may away na, no? May gulo ng mga kasembreros, which is definitely nakakalungkot na katotohanan mga kasembreros. So, parang kung lahat sila ganoon, parang wala ka ng, parang hindi ka natutuwa, no, sa kanila mga kasembreros. Parang wala na maka-Diyos, wala nang nagpapakumbaba, wala nang nag-uunawaan, or wala nang nagmamahalan sa kanila mga kasembreros. So, parang, so di ba bilang magulang, ikaw, syempre malulungkot ka, syempre parang madidismaya ka, madidiscourage ka, at syempre maiinis ka. Yung naawa nga ako dun sa nanay mga kasembreros. Sabi niya, patayin nyo na ako, no? Parang ganoon mga kasembreros yung sinasabi niya for the sake nila na matigil yung gulo ng pamilya o ng kanyang mga anak mga kasembreros. So ganun din po sa ating general, sa ating community as a whole mga kasembreros, na kunwari pag wala na maka-Diyos, no, parang malulungkot ka mga kasembreros. So may mga nagsisimba nga, tapos pagkatapos naman ng simba ay nag-aaway-away, no, hindi mo nakikitaan ng
pagiging Christ-like sa kanilang tahanan, no, ganoon mga kasembreros. So, may mga ganong tipo, no, mga kasembreros. So, talaga nakakalungkot ang ganoon. So, dito ay parang si Haring David mga kasembreros ay talagang sumigaw na siya, no? Talagang dumadaing na siya, no? He is really begging for God mga kasembreros na tulong, Lord, na sabi niya ganoon kasi wala nang mga makadiyos sa aking paligid, no? Sabi niya, for God like men are here no more. Yung mga tapat, no, yung mga faithful mga kasembreros ay hindi na din nakikita sa mga anak ng tao. So grabe, no? Sabi niya dito sa pangalawang verse na the faithful can no longer be seen among the sons of men, no? Sabi niya dito, nagsisinungaling sila sa bawat isa, no? They lie to each other. Their lips speak with sweet sounding words that are not true. So grabe, no? Alam niyo yung katotohanan, kapag kunwari yung anak natin nagsinungaling, or yung kaibigan natin, or yung tatay natin, or kung sino man dyan mga kasembreros na kumaga pa pinagsinungalingan tayo mga kasembreros. So, di ba parang mas nakakasakit ng loob mga kasembreros, especially kapag yung nagsisinungaling sa iyo ay malapit sa iyo mga kasembreros. Kumaga pa tawag dito, malapit sa buhay mo, no, close sa iyo mga kasembreros, and yet nagsisinungaling pala sa iyo mga kasembreros. So napakasakit ng mga kasembreros. Kung pa mas malapit sa buhay mo yung tao nagsinungaling sa iyo, mas masakit yung impact. So ganun po siya mga kasembreros. So mas kunwari close mo na kaibigan, close sa buhay mo, tapos nagsinungaling pala siya sa iyo, at saka matagal na nagsisinungaling sa iyo, ay mas masakit mga kasembreros na isipin yung ganong pangyayari, no, sa ating buhay. So definitely, so tayo din mismo sa ating sarili, dapat we have to be true. No, we should not speak lies mga kasembreros. So this verse speaks to the idea that God is always watching over and protecting those who are true in their faith and action. So dalawang klase ng tao kasi ang sinabi dito ni Haring David mga kasembreros. Yung mga faithful, yung mga tapat mga kasembreros, yung mga makadiyos, no, at saka yung mga sinungaling, no, yung mga hindi gumagawa ng tama at hindi gumagawa or hindi nagsasabi ng totoo mga kasembreros. So pinaprotektahan ng Diyos yung mga taong tapat sa Kanya, no, at saka godlike or faithful sa Kanya mga kasembreros. However, ay of course na may punishment yung mga taong hindi nagsasabi ng totoo mga kasembreros. So, ganun po siya. It highlights the importance of staying steadfast in one's beliefs and staying away from deceitful or dishonest behavior. So, ganun siya. Kailangan hindi tayo maging dishonest, hindi maging honest tayo, huwag tayo mapanlinlang mga kasembreros. Alam niyo, naawa talaga ako, no? Ako ay hindi biktima ng mga baha, no? Nare-recall ko kasi ng mga kasembreros. Hindi tayo biktima ng flood control projects or flood control scandal mga kasembreros na ninakawan ng mga tao. Ninakawan ng mga tao na, alam mo yun, ninakawan ng mga tao na sana ay pangprotekta yung pera na yun mga kasembreros sa pagkontrol sa baha, na pagkontrol sa ilog, sa mga dams, sa mga dikes, mga kasembreros. Pero ninakaw ng mga tao, ng mga politiko, mga kasos. That is why lumala, no, yung baha mga kasembreros. Dapat ay kung parang malakas naman yung ilog, pero malakas yung baha, pero hindi ganoon ka worse. Hindi ganoon ka, hindi ganoon ka lala mga kasembreros na ang daming tao namatay, no? Alam natin yung kwento mga kasembreros nung kasagsagan ng bagyo at baha dito sa Pilipinas, especially sa Visayas region, no, sa Cebu mga kasembreros. So talaga ako naawa, no, kasi di ba yung mga pera ni pinaglakaw ng mga politikong gahaman sa salapi, na masakim sa salapi mga kasembreros, and yet ay yung iba ay malaya pa rin nakakagalaw mga kasembreros hanggang ngayon. So we are praying, no, na magkaroon talaga ng hustisya at katarungan sa mga nabiktima mga kasembreros at nawalan ng minamahal sa buhay. So kung napanood niyo yung segment ng It's Showtime yata yun, na inimbitahan ni na Vice Ganda yung mga biktima ng baha sa Cebu, no, nung time na yun mga kasembreros. Talaga may iyak kayo sa mga kwento nila. No, may iba doon na parang parang buong pamilya siya nawala, namatay, tapos siya rin nakaligtas, no, na parang syempre lahat tayo namamatayan mga kasembreros, pero hindi natin gugustuhin na
yung way na pagkamatay nila ay accident, no, baha, maano nilang tapos hindi na makikita yung bangkay, di ba? Parang kalunos-lunos talaga, no, ganoon siya mga kasembreros yung term or yung description natin na adjective. Kalunos-lunos yung kanyang sinapit. So, we are praying for justice talaga. Ang verse na ito nag-encourage sa atin na magtiwala, no, sa guidance ng Panginoon at saka sa kanyang protection mga kasenusubay, emphasizing the concept of God actively listening and shielding the faithful from harm. So ang mga taong tapat sa kanya, ang mga taong totoo mga kasembreros ay pinoprotektahan niya. No, parati nating isipin yun mga kasembreros na hindi ang Diyos natin ay hindi malayo sa atin. Yes, He is sa langit, no, nasa langit ang Diyos mga kasembreros, seated on His throne of righteousness, of justice, of mercy, and love mga kasembreros in holiness. Pero ang Diyos po natin ay alam na alam niya. No, He is actively participating and involving Himself mga kasembreros sa ating ginagawa sa buhay araw-araw. So parati po nating isipin yan. No? Ultimately, Psalms chapter 12 verses 1 to 2 offers a beacon of hope by pointing towards God as the ultimate source of unwavering faithfulness and truth. So, isipin natin parati, ang Diyos natin, kung tayo po ay tapat, mas tapat ang Diyos. Okay? Kapag tapat tayo, kunwari, 100%, which is hindi naman natin makakaya, ang Diyos natin, trillion times yung kanyang pagiging tapat. Actually nga, immeasurable yung kanyang faithfulness because His nature is infinite, no? His nature, His character, His goodness, His love, immeasurable po yan. Hindi po yan kayang i-measure na, ganito lang ang pag-ibig ng Diyos, hanggang dito lang kanyang awa, hanggang dito lang kanyang ang kanyang pagpapatawad or so on mga kasembreros. So, sino mag-aakala na bibigyan niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ para sa atin, na kung isipin wala nang halaga ang tao. Kumbaga pa sa pera, centavo na lang ang halaga ng tao or yung kanyang worth mga kasembreros. So, definitely, parang wala na tayong karapatan, wala na tayong halaga talaga, no, valueless, worthless sa mga kasama, pero ang Diyos natin ay grabe yung kanyang pag-ibig. So hindi natin kayang sukatin kung gaano kalawak, gaano kalalim, gaano kataas, gaano kahaba ang kanyang pag-ibig sa atin mga kasembreros. We cannot fathom, we cannot comprehend using our own mind mga kasembreros or intelligence. It reminds us that even in times of widespread unfaithfulness, we can find refuge in God's steadfastness and seek to embody integrity and honesty in our own lives despite the challenges that surround us. So parati natin tatandaan na yes, ang tao ganito na, hindi na tapat, na hindi na maka-Diyos, and yet God is the ultimate source of faithfulness. He is the ultimate source of love, the ultimate source of compassion, of mercy, of slow to anger, and so on, patience, and so on, mga kasus of hope, no, definitely. So, siya ang ultimate ng source ng lahat-lahat ng good attributes natin. So, kung tayo nawawala ng pag-asa, no, may Diyos tayo na dapat na maging source natin ng pag-asa mga kasembreros. So, kung titingin tayo sa ating situation, para sabihin, wala nang pag-asa to. Pero pag tumingin tayo sa Diyos, no, pag tayo nanalangin sa kanyang mga salita, mga kasembreros, basahin natin ang Biblia. Ang Biblia po ay nakakalunod ang pangako ng Diyos sa Biblia mga kasembreros. Talaga makikita mo maraming good news, maraming good things na nakalaan mga kasembreros ng Diyos sa mga tao nagtitiwala at nananalig sa Kanya. So only that we trust Him mga kasembreros always. So ganun po siya dapat, no? Sa final thought natin, let's heed the words of Psalms chapter 12 verses 1 to 2 to combat lies and uphold honesty in our everyday lives. Embrace the power of truth in a world where deceit runs rampant. Let this verse inspire you or inspire us to speak with integrity and act truthfully, honoring God in all that we do. So, ganun siya mga kasembreros. So, sa mundong puno ng kasinungalingan, tayo ang maging totoo mga kasembreros at of course, no, gamit at sandata natin ang salita ng Diyos, yung character ni Lord Jesus Christ mga kasembreros na veracious, no, kumaga pa truthful mga kasembreros. So, kung mapalabanan natin ang mga fake information, mga false information, mga misinformation, mga lies or kasinungalingan mga kasembreros, no, dito, labanan natin ito ng katotohanan na nagmumula sa Diyos mga kasembreros. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, panampalataya, pag-asa,
and godlike character mga kasmas na pag-iima ka Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasmas, and paalam po. I love you.